Joining us now to explain what we can expect is Pag-asa weather specialist Charmaine Varilla. Charmaine, okay, so gaganda na ba yung panahon natin? Yes po, sa kasalukuyan sa nakikita po natin, no, bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan pero mananatili pa rin na makulimlim yung ating kalangitan at matataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan up until weekend. So currently, habagat pa rin po ang nakakaapekto sa buong Luzon, including Metro Manila at magdudulot nga yan ng mga pabugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan dito pa rin sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Makulimlim at kalat-kalat din ang mga pag-ulan dito sa Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte na dadalhin ng habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, unti-unti na ang gumaganda ang panahon pero andyan pa rin yung tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala na tayong nakataas na gale warning kaya malamig maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat nga lang sa palayag dito sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil maging katamtaman hanggang sa matataas sa mga pag-alon ngayong araw. Yan ang litas mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla, nag-uulat. Well, Charmaine, meron pa ba tayo mga iba pang weather systems na minomonitor today? Currently po, si Bagyong Peilu ay nakalabas na nga ng ating Tropical Cyclone Information Domain kaya hindi na natin tinatrack masyado yung posisyon nito. Pero base sa ating Tropical Cyclone Threat Potential, posibleng may mamuo na low pressure area or currently mababa yung chance nito na maging bagyo sa within this week up until next week. So ito yung babantayan po natin kung mag-manifest sa ating mga monitoring satellite. Charmaine, medyo maaraw na, no? Nakikita natin ulit yung araw. So, alam natin mababawasan yung ulan. Kamusta naman yung hangin? Ganun pa rin ba kalakas? Yes po, nakikita pa rin natin na medyo may kalakasan pa rin yung hangin, pero unti-unti na rin po yung paghina niyan, and then pagsapit ng weekend, muli uling lalakas. So maganda pa rin po tayo sa mga biglaang pagbugso ng hangin, especially nga pagsapit nga nitong weekend. Charmaine, gaano karami ba yung ibinuhos na ulan nitong habagat noong mga nakaraang araw? Yes po, so nakikita po natin, umabot po ng almost 500. So yung pinaka-specific po na bilang po na yung maabot ng mga 511.6 dito sa may part ng Metro Manila. So, ang normal po natin ay maabot ng 568.5. So, ibig po sabihin nito ay within August 1 to 9 lang ay almost umaabot na po tayo sa ating normal rainfall ng mga pag-ulan for a month. Kasi sa Baguio, Charmaine, di ba, umabot daw ng mahigit 1,100 millimeters of rain. Yun ba ay maituturing unusual dahil mahigit isang buwan ng ulan yung inabot nila doon? Yes po, tama po, napaka-unusual na dahil currently na bilang po natin from August 1 up until nung August 9 ay umabot na po dyan na mga paulan ng 1,400. So almost more than a week lang pero naka-exceed na sila ng kanilang rainfall within a month. Pero Charmaine, ang habagat natin ngayon ay hanggang kailan? Para mas klaro lang sa ating mga kapatid. Yes po. So nakikita po natin, magpapatuloy pa rin po yung habagat po natin all throughout the month. Pero yung mga areas na makararanas ng malalakas na impacts ng habagat ay mostly pa rin dito sa Luzon and Western Visayas. And expected po natin, bahagyang hihina siya sa malaking bahagi ng Luzon sa mga succeeding days within this week. Pero maulan pa rin ang western section ng Central maging sa may Southern Luzon. Tapos uli-uli na naman niyang lalakas at maaaring umabot uli yung malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi uli ng Central Luzon and western section ng Northern Luzon. Kasama din dyan yung malaking bahagi ng Southern Luzon. And Charmaine, meron pa rin ba tayong mga warning na posibleng mga flash floods, landslides? Ano bang mga areas itong dapat bantayan pa rin? Yes po, no, dahil currently nakataas pa rin po yung ating weather advisory, particularly na nga dito sa may bahagi ng Occidental Mindoro, maging dito sa may parts ng Zambales, Bataan, at Pangasinan, Benguet. So, may expect pa rin po tayo na meron pa rin tayong chances ng mga flooding and landslide kasi meron pa rin tayo nakikita ng mga significant rain, especially nga doon sa mga areas na to, as we mentioned, na meron ng currently na naganap ng mga flooding tsaka landslide.
Siguro hingi na lang po kami ng data po sa inyo, ng update doon po sa ating mga dams kung meron po kayo, kung ilang meters na po ang inangat nila. Yes po, no? So nakikita po natin sa ating dam, yung binabantayan po natin na Angat Dam. So medyo umangat-angat naman po siya for the past 24 hour ng almost mga 5 meters. So medyo nakikitaan na po natin na medyo nakakabawi-bawi na yung mga dam po natin. Tapos dito naman po sa may bahagi ng lamesa, so medyo papalapit na rin po siya sa kanyang spilling level, no? So yung mga areas po na malapit-lapit dyan ay lalong-lalo na yung madalas bahain. Kasi nga, within dun sa dinadaanan ng tubig galing sa Lamesa Dam. So, maghanda na rin po ng mga possible flooding or kung pinapalikas na po kayo ng inyong mga LGU, ay sundin na po dahil medyo alarming na rin yung water level dito. And then, currently, may mga nakabukas na rin po tayo na gates dito sa may Ipo Dam, Ambuklao, and Binga. So, yung mga areas po mostly dito sa Norzagaray, yung along sa dadaanan ng outflow ng tubig ng Ipo Dam. Tapos dito naman sa may part ng Pangasinan, which is yung dadaanan ng Buklang Binga, as well as sa may parts ng Cordillera. So, yun po. Charmaine, base sa inyong forecast, ilang bagyo pa ba ang posibleng pumasok dito sa ating bansa para sa buwan ng Agosto? So, sa nakikita po natin, no, posible pa, since nakadalawa na tayo, may Luis, tsaka may Maymay, so 0 to 2 tropical cyclones pa yung aantabayan na natin na posibleng mamuo sa loob ng ating PAR. Alright, maraming salamat para sa mga update na yan. That was Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla.